Mayroong dalawang mahalagang layunin ang pagpapakita ng pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesucristo na nasaksihan ng kanyang tatlong alagad, sina Pedro, Santiago at Juan. Ito ang pagkakataon na maipahayag ni Jesus ang kanyang kaluwalhatian, yung kanyang real identity. Ano yon? Yung divinity of Jesus, na siya ay banal, na siya ang anak ng Diyos Ama. Mahalaga po ito sapagkat lalo na sa panahon natin ngayon, dumarami ang mga maling katuruan na si Jesus daw ay hindi tunay na Diyos, isa lang propeta, o isang miracle worker, o isang genius psychologist. Meron pa rin pong mga tao na ayaw kumilala at tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos na tagapagligtas. In this moment of transfiguration, nahayag ang divinity of Jesus. At ito ang kanyang real identity. Sana po ay ito'y unawain nating mabuti at tatandaan para maipasa natin sa salit-saling lahi, sapagkat isa ito sa sentro ng ating pananampalatayang Kristiyano, that we firmly believe that Jesus Christ is true God and true man. Yes, alam na naman natin, obviously, kahit pa ng panahon ng mga alagad, na si Jesus ay totoong tao. Nakita nila na si Jesus ay kumain, uminom, nung mayroong lumalapastangan sa templo, nagalit, nung mamatay ang kanyang kaibigang si Lazaro, umiyak, nalungkot, napagod. Lahat ng karanasan sa pagiging tao naranasan ni Jesus maliban sa kasalanan. And therefore, clearly, Jesus Christ is true man. Kaya nga ang isa sa title ni Jesus ay Son of Man, anak ng tao. But at the same time, hindi lang po tunay na tao si Jesus, siya rin ay tunay na Diyos. At nakita ito ngayon sa kanyang transfiguration, na siya ay nagliwanag na parang araw ang mukha, pumuting parang busilak ang kanyang damit. At dito, masasaksihan pa nga nung tatlong alagad, nagpakita kay Jesus si Moises at si Elias. Alam niyo ba kung anong ipinahihiwatig nun? Si Moises po kasi siya ay kumakatawan sa mga kautusan. Di ba kay Moises ipinagkatiwala ang Ten Commandments? Si Elias ang kumakatawan sa mga propeta, sapagkat si Jesus ang fulfillment ng lahat ng mga kautusan at ng lahat ng mga propesiya. Isa itong pagbubunyag ng real identity of Jesus, na siya ang ipinangakong Mesiyas na darating, ang tagapagligtas, na yung lahat ng binabanggit sa mga kautusan, si Jesus ang kaganapan. Kaya ito yung nagpapahiwatig ng kanyang real identity, ng kanyang divinity. That Jesus Christ, yes, true man, but He is true God. Jesus Christ is not only true God, He is also true man. Jesus Christ is not only true man, but He is also true God. Baka nalilito na kayo sa kakulitan ko. I just want to reiterate, kaya po ganun ang aking way. Si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Kapag ang katuruan, si Jesus ay Diyos lamang, mali po yun. Kapag ang itinuturo na si Jesus ay tao lamang, mali po yun. Sapagkat ang katotohanan, lalo na sa ating pananampalataya, si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. How? Why? According to the wisdom of Saint John of the Cross, we know Saint John of the Cross, mystic and doctor of the church.
Sabi niya, kung ang Diyos ang pinagkasalanan ng tao, in the name of justice, dapat ang magbabayad puri sa Diyos, ka-level ng Diyos. At dahil sa tao ang nagkasala sa Diyos, sa pagbabayad puri, dapat may partisipasyon ang tao. Kaya't nararapat lamang na si Jesus ay tunay na maging tunay na Diyos at tunay na tao. Tingnan nyo, kahit kalugod-lugod si Abraham sa unang pagbasa, kahit siya'y matuwid at pinagpala, bakit hindi siya ang nahirang na maging Mesiyas? Bakit hindi siya ang naging tagapagligtas? Bakit hindi si David, hari na magaling makipagdigma, pinayaman ang Israel? Bakit hindi ang mga propeta, si Isaías, si Elias, si Jeremias? Bakit hindi si Juan Bautista na ating patron? Hindi sila pwede na maging Mesiyas. Kahit sila'y gaano pa katuwid, gaano kabanal at kalugod-lugod sa Diyos, hindi po sila nararapat na maging tagapagligtas, na maging manunubos nating lahat, sapagkat sila'y pawang mga tao lamang. It is only Jesus capable and worthy to be our Messiah, sapagkat siya'y tunay na Diyos at tunay na tao, na nagkatawang tao. Si Jesus ang salita ng Diyos na tinutukoy ni San Juan Bautista, ni San Juan Evangelista sa kanyang prologue, na ang salita with capital letter S, logos in Greek, verbum in Latin, yung salita na yon ay umiiral na sa mulat-mula pa. At yung salita na yon ay Diyos, na nalikha ang lahat sa pamamagitan ng salita, na nagkatawang tao, lalang ng Espiritu Santo, sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Yun po si Jesus. Kaya yung dating Diyos na malayo, na hindi nakikita, na pure spirit, ay naging kapiling natin kasi yung salita ay nagkatawang tao. Kaya nga po, Emmanuel, kaya mayroon tayong Pasko. God is with us. At yun si Jesus. Mas lumilinaw na ang pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo in this very magnificent event. Kaso may malaking problema. Pinahayag na yung real identity ni Jesus, na siya ang anak ng Ama na kanyang pinakamamahal, na lubos na kinalulugdan. Ang sabi ng Ama, pakinggan ninyo siya. Pero ito po ang naging problema ni na Pedro, Santiago at Juan. Binigyan sila ng mahigpit na tagubilin ni Jesus sa kanilang nasaksihan. Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Oh, you see? Anak ng tao, the title of Jesus. Messianic title po ito. Huwag mo na raw sasabihin. Clue po ito. Ito na yung hint. Bakit? Pinahiwatig na ni Jesus ang kanyang haharapin, ang kanyang daranasin. Kasi mula sa bundok, pagpaba nila, si Jesus ay papasok na sa Jerusalem. Haharapin na niya ang kanyang pagpapakasakit, pagkamatay sa krus. Kaya ang pangalawang layunin nito ng kanyang pagpapakita, ng kanyang kaluwalhatian, ay para palakasin ang loob ng kanyang mga alagad. Para sila maging matatag, na para sana kung dumating man yung sandali na makita na nilang pinahihirapan si Jesus at siya'y ipinako sa krus hanggang sa mamatay, sana ma-retain sa puso't isip nila ang transfiguration moment na ito, na nakita namin na siya'y nagbagong anyo, yung kanyang kabanalan, na siya ang anak ng Diyos Ama. Kaso, very forgetful itong tatlong alagad.
Oh, thanks to Saint John, hindi siya umalis. Pero si Pedro, 3 ulit pa niyang itinatwa si Kristo. And the rest, nagsitakas, natakot na ma-involve. Sayang. But anyway, this is the plan of God. This is the plan, eternal plan for salvation of humankind. Ito ang sakit nating marami. Marami po sa atin makakalimutin. Okay lang sana kung mga simpleng bagay ang nakakalimutan, pero wag sana yung napakahalaga na pwedeng magkaroon ng matinding damage sa ating buhay. Kung alam natin sa sarili natin na tayo may pagka makakalimutin, gagawa tayo ng paraan para magkaroon tayo ng mga reminder. Lagi naman nating naririnig na ang salita ni Jesus. Ang dami ng iba-ibang sekta na Kristiyano. Sa pagkabata pa lamang, kilala na natin si Kristo. Ang mga aral niya, profound. Alam na natin ang tama at mabuti. Pero marami sa atin, hindi nagsasabuhay, hindi tumutupad, hindi sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Nowadays, ang laki ng hamon para sa mga Kristiyano. Medyo marami pa rin naman ang mga Katoliko, pero alam niyo po, higit na dumarami ngayon ang nominal Catholic Christians. Katoliko na lang sa pangalan, matapos magpabinyag, bihira na ulit makapasok sa simbahan. Or occasional Catholic Christians, pumapasok lang sa simbahan kapag may okasyon. Yung iba nga, kung hindi pa namatayan, kung hindi pa makikipaglibing, hindi makakapasok ng simbahan. Merong iba kung hindi pa nakuwang mag-anak sa binyag, o mag-anak sa kasal, o dadalo sa kasalan, hindi makakapasok sa simbahan. Madalas dumarami ang sumisimba, lalo na kapag simbang gabi o Christmas season. Malamang sa Holy Week, mapupuno na naman. But do not be deceived. Kung kita natin ngayon, puno ang simbahan, nako, mas marami ang nasa mall. And painfully, sa lahat na naririto ngayon sa atin, kulang na kulang pa talaga tayo sa tunay na pagsasabuhay ng aral ni Jesus. Kasi ang katotohanan naman, hindi po madali. Kasi ang atas ni Jesus, kung nais nating sumunod sa Kanya, tatalikdan ang sarili, itatakwil ang sarili. Kaya hanggat nagiging makasarili tayo, indeed, very hard to follow Jesus. We need to die to our own self, our old sinful self, in order to live anew, so that Christ can live in us. Hindi po yun madali. I know. Kaya day-to-day struggle, day-to-day conversion. Kayo po, bilang Kristiyano, bilang binyagang Katoliko, kamusta na ang pagsunod natin kay Kristo? Totoo bang si Jesus ang sinusundan? Totoo bang ang aral niya at tinig niya ang pinakikinggan? O baka ang gusto natin, lagi na lang tayo ang susundin, ang magdidikta? Na sa halip na magbigay, nagtitikis. Na sa halip na magpatawad, naghahangad pang maghiganti. Hindi po kataka-taka, baka dumating ang panahon, maging minority ulit ang mga authentic Catholic Christians. Ito yung naging bad effect ng instant culture. Ang gusto ng maraming tao ngayon, mabilisan, ayaw nang nahihirapan.
Mabilis na yung pagluluto ng sinigang. May instant na sinigang mix. Sa kape, sa noodles, ang dami na. Pagre-relay ng message, isang chat lang, kahit nasa abroad, ang dali na, video call pa. Pati nga ngayon sa panliligaw ayaw nang nagiging easy to get tuloy, easy to forget. Kalapit-lapit ng lalakarin, sasakay pa. Masyadong naging epekto ng instant culture sa atin. Pati sa spiritual life natin, gusto maging instant din. Aba, gusto yatang maging instant din ang makarating sa langit. Hindi po pwede. Walang shortcut papuntang langit. Hindi po ganun kadali. Kung meron mang shortcut, not really shortcut. Yes, may gabay, medyo mas mapapadali. It is through Mama Mary. Through Mama Mary, the shortest, the surest, and the safest way to Jesus. Kasi wala namang ibang role ang mahal na birhen, kundi ilapit tayo sa kanyang anak na si Jesus. At kapag tayo na kay Jesus lagi, He is the way, the truth, and the life. Tiyak makakarating tayo sa Ama. Kasi wala namang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Please, if you hear this word, harden not your hearts. Huwag na po nating patigasin pa ang ating puso at manatiling sarado ang isipan. Lagi na nating naririnig ang katotohanan. Kaya patuloy na patatagin, pag-alabin, pasiglahin ang ating pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Pero sana, yung pananalig na hindi lang bukang bibig, yung pananalig na hindi lang sa isip o sa pakiramdam, sana po yung pananampalataya na may kasamang gawa. Nakikinig sa aral ni Jesus, siya'y pinapanaligan at sinusunod ang kanyang utos. It's about time. Nasa 2nd linggo na po tayo ng ating paghahanda para sa banal na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sana po, huwag masayang yung effort natin. Dalisayin, tulungan natin ang ating sarili, makikooperate sa grasya ng Diyos. At sa tuwing naririnig natin ang tinig niya, lagi nawa tayong tunay na makinig at sumunod. Amen.